What is up guys, it's your boy Mark and right now we are back again with another DIY. So ngayon magta-tiles tayo ng ating studio. So saktong-sakto yung pera natin. Ngayon guys, wala muna tayong session. Bumili ako ng tiles. So ito, ako na rin ang bibira niyan. Bad trip lang kasi medyo umulan eh. Pero ang good thing, nakabili tayo 10 piraso nitong malaking tiles. Then wood yung kanyang design. So 5 pa lang to. Pa-prioritize ko muna to. I think kung kukulangin, magdadagdag na lang tayo ng konti para madali na rin siyang linisin guys pag tiles, no? Kasi punas lang na may konting sabon, okay na. Hopefully hindi siya magbakbak. So eto na nga guys, nagsukat at nagputol na tayo ng tiles, pero hindi pa enough yung 10, so nagdagdag pa ako ng 5, syempre para maisagad natin dun sa dulo and para meron tayong pwedeng putulin para dun sa mga sulok-sulok. Nag-add na rin pala ako guys ng isang bag ng tile adhesive. So bali 2 na yung binili ko, then 15 pieces na malalaking tiles na merong wood na texture. Ay, tumagas. Tiles muna ako guys. Kamustahin ko muna si Por. Kamusta Por? Mamumuti ka na. Ala ko baitin ka. If there is one thing na hindi ko na uulitin na DIY, baka ito na yon guys. Bukod sa hindi siya birong gawin, maraming technical na bagay ang kailangan mo i-consider para hindi masayang yung ginastos mo. So nagkataon lang na wala na akong pangbayad sa labor, kaya ako na po yung gumawa. So medyo umuulan pa nung ginawa ko to and meron butas yung isang part sa aming bubong. So patigil-tigil ako, inabot ako ng 3 days. Then syempre pinilit ko na siyang tapusin this week para naman makapaglinis na ako sa mga sumunod na araw. Para next week makakatanggap na tayo ng client ulit dito guys. So major renovation talaga to. Hopefully magustuhan nila yung output na itong ating flooring. Sa akin okay na muna to, satisfied naman ako kasi ang ganda tsaka madaling linisin. Though hindi ito yung super perfect na pagkakalatag ng tiles, pero natuwa rin ako sa experience na to. Pero kung tatanungin nyo ako kung isa ba to sa mga DIYs na pwede nyo gayahin sa akin, no. So I say na leave it to the expert talaga, then observe na lang muna kayo kasi hindi to biro at muntik na akong lagnatin dahil medyo mabigat na trabaho ito, mula sa pagbili hanggang sa paggawa at paghahalo and more stuff to do. Ngayon, ang huling natira na lang is yung paglilinis tsaka yung paggagrout. I think one thing na nagpatagal sa akin is nagiging careful ako gawa ng talagang dinidistribute ko yung adhesive dun sa mga tiles para hindi magkaroon ng isang part na kulang. Kasi pag yun yung natapakan at walang laman, for sure mababali or magkakrak yun for sa mga sumunod na linggo. At yung pinakasablay ko naman dito, I think there are some tiles na hindi pantay. Merong iba mataas, merong iba mababa dahil kinulang, dahil nga nag-experiment pa tayo. Pero good thing is hindi mo naman siya masyadong mahalata kung hindi mo naman papansinin and walang masyadong nakausling kanto para makatusok sa kliyente. However, di ko naman sila hinaya magpaa dito. Mas maganda kung nakachinelas or shoes pa rin sila. So guys, patapos na tong ating studio. Konting linis na lang to, then grout. Next week, tatanggap na po ulit ako ng kliyente. So paalala lang po, hindi po ako tumatanggap ng paggawa ng tiles. Ano lang po to, DIY lang. So back to session na tayo. Charcoal portrait, contents, then painting. That's all for today guys. Thank you for watching and see you next time.